Ayan, may bago pong regalo ang Department of Justice ka-coffee dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Nako, parang siniswerte nga itong sinasabi ko kanina ka-coffee. Siniswerte itong si Pastor Apollo Kibuloy dahil parang nagiging sunod-sunod yung regalo niya eh. Nauna na yung dalawang regalo niya diyang warrant of arrest mula sa House of Representatives, mula dyan sa Senado. At ito na naman ka-coffee, may panibago na naman po na inaasahan natin. Sige, i-deliver na lang yan ka-coffee. Hintay na lang tayo ka-coffee. Ito naman po, mula naman po sa korte dyan sa Pasig. Yan. Ang tabayanan natin dahil mukhang papalapit na ka-coffee. Dumating itong warrant of arrest mula dyan sa Pasig. Panibago po ito na isinampa ka-coffee dito kay Kibuloy. Kasabay ito na sa Davao eh. Nauna lang ito ng Davao eh, ng Bahagya. Anyway, sige. Dito tayo ka-coffee sa topic na ito. No? Nasa balita ng ABS-CBN, no? DOJ awaits another possible warrant of arrest versus Kibuloy. Ito may certainty na. Kasi hindi naman i-announce ng DOJ yan kung walang katiyakan ka-coffee. Hindi yan nila sasabihin na nalalapit na o hinihintay na lang namin yung pagdating ng warrant of arrest mula sa korte no, ng Pasig. Kasi na-establish na ng, ng Department of Justice yan. Nung tiningnan nila, matapos i-dismiss siya ng Davao Prosecutor's Office, tiningnan nila may merit yung kaso, di ba? Kaya nga sinampa ulit yan dyan sa Davao at ito ngayon nasa Pasig. The Department of Justice on Tuesday said it was anticipating another warrant of arrest against Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader and founder Pastor Apollo Kibuloy for a separate case of qualified human trafficking. So yan yung kaso para hindi tayo malito. Qualified human trafficking yung kaso na isinampa dyan sa Pasig, sa korte dyan sa Pasig. Medyo mas matibay ito ka-coffee, mas mabigat itong kaso kung ikukumpara mo doon sa kaso na isinampa dyan sa Davao. Kasi yung sa Davao, bailable yan ka-coffee 80,000 nga lang, di ba, yung bail o yung piyansa na ipinataw doon sa mga sospek. At yung iba mga sospek dyan, nakalabas na, pansamantala habang dinidinig itong kaso. Pero dito sa Pasig, medyo mabigat-bigat ito ka-coffee, no? Dahil alam ko, non-bailable itong kaso na yan. So, qualified human trafficking po yung kaso na isinampa dyan sa kanya sa Pasig at hinihintay na lang pong i-issue itong warrant of arrest. Wala pang Pasko, ang daming regalong natatanggap itong si Kibuloy. The DOJ filed the case before the Pasig City Court following a resolution promulgated by Justice Secretary Jesus Crispin Remulla on March 5, 2024, which overturned the Davao City Prosecutor's Office's dismissal of cases of rape, qualified human trafficking, and child abuse against Kibuloy. O biruin mo, patong-patong na kaso ito Pero take note spiritual advisor ni Digong yan, pero patong-patong ang kaso. Hindi lang dito sa Pilipinas, maging sa Amerika, patong-patong yan. Paano ba? Di ba usually kapag spiritual advisor mo, dapat dapat highly respected yan di ba? Parang saint dapat ang tingin mo dyan parang next to saint ang dapat tingin mo dyan. Ibig sabihin, magkamali man siya, bibihira siya magkamali. Kasi advisor ka nga spiritual advisor ka pa. Diba? Tapos, daming kaso. Pinapaniwala kaya siya ni Digong sa mga advice dito ni Kibuloy? Hinihintay naman ng Department of Justice na mailabas ng Pasig Regional Trial Court ang isa pang warrant of arrest laban kay Kibuloy para sa kasong qualified trafficking. DOJ Undersecretary Marge Gutierrez said in a public briefing. Siyempre, ang pupuntuhin dyan ka-coffee ng iba, sabihin nila, bakit ang dami-dami yung warrant dyan, di nyo naman ma-aresto. Ayan, hintay lang ka-coffee. Ayan, malapit na yan. Maghintay lang ka-coffee at yung pagka-aresto dyan kay Kibuloy, hindi na magtatagal yan. Kumbaga, papahupain lang ng bahagya yan. Palamigin lang ng bahagya itong mga kumbaga yung alon dyan sa karagatan na yan. Pahupain lang ng bahagya at papasok yan. Naniniwala ako ka-coffee na ang pinagsalib na pwersa ng NBI, PNP at CIDG, iba pang law enforcement agencies, mahuhuli nila yan itong si Kibuloy. Antay lang tayo dyan ka-coffee. Darating din tayo dyan. At mas maganda ito dahil mas matibay ito walang piyansa ito dyan sa Pasig. Kasi lagi niya dinadahilan dyan, kukunin siya ng Amerika Sabi nga ni PBBM, matagal pa yan yung sa Amerika. Huwag kang matakot dyan, matagal pa yan. Sabi naman ni Kibuloy, jujugiin daw siya Anyway, sige, antabay tayo dyan ka-coffee sa anong mangyayari. Ma'am Josephine Muana, hi ka-coffee, watching from Tacloban, Leyte. Hello po sa inyo, happy viewing.
mas malaki ang piyansa ni Kibuloy. Usually, yes, mas malaki, no? Pero hindi abot ng milyon yan kung yun nandiyan dyan sa Davao, no? Yakang-yaka ni Kibulok yan. Sasabihin niya, stop. Sabi ni Jing Florento. Mukhang gano'n na nga yan, ha? Spiritual advisor, abusado sa kanyang katungkulan. Yun talaga, di ba? Nakapagtataka, ikaw spiritual advisor, tapos hindi ka modelo doon sa mga pinapayuhan mo. Mel Ace, happy viewing po sa inyo. Si VP Taga Salba niya. Hindi na. Sa tingin ko, hindi na siya ipagtanggol niya, no? Hindi na siya ipagtatanggol ni VP Sara. Kasi feeling ko, napapansin ko dito kay Vice President Sara Duterte, iniiwasan niya rin na masira yung kanyang imahe. Kasi hoping pa siya sa 2028 Hoping niya, tatakbo yan sa pagka-presidente. Masisira yung imahe niya Kakadikit niya kay Kibuloy Di ba? Unti-unti na nga nasisira na nga dyan sa mga prayer rally na yan. Kaya ilag yan, Ka-Coffee. Umiilag na rin yan si VP Sara dito kay Kibuloy. Ipagtatanggol niya si Pastor, I don't think na ipapagtatanggol niya ulit. Noon, pwede pa, Ka-Coffee, no? Noong nasa Senado pa itong kaso na to. Noong in aid of legislation pa, Ka-Coffee, yung kaso na yan. Pero iba na ngayon. Nasa korte na totoong korte na Eloids, please like po tayo mga Ka-Coffee. Hello sa iyo, Eloids. Thank you, thank you. Good evening, Ka-Coffee, watching here in Hong Kong. Rona Daria, hello po sa inyo. Happy viewing po sa inyo. Ma-pride si Kibuloy, sabi ni Emily Tabangkura. Yes, kaya takot siya Ka-Coffee sumuko dyan Dahil kakainin niya yung mga pinagsasabi niya Ang dami niyang sinabi against the Senate, against Senator Risa Ontiveros. Ang dami niyang mga kondisyones na isinet. Makukulong siya nang hindi na-meet man lang yung mga expectation na yan. Diyan yung iniiwasan niya, yung pride niya, matatapakan yung pride niya. Imagine mo, isipin niya, bilyonaryo ako, sinusunod ako, spiritual advisor ako, tapos ikukulong niyo lang ako, di ba? Kaya kasabi niya, bahala na lang, magkapatayan na lang dyan. Lalaban talaga siya, hindi siya mahuhuli ng buhay. Narisa Vizcara, good PM, Ka-Coffee, watching from Santa Rosa, Laguna. Hello po sa inyo. Kay Mambaybayan Sally, magandang gabi po sa inyo. Sending support from Mamita Star Talk. Happy viewing po sa inyo, Ka-Coffee. Anyway, sa mga Ka-Coffee natin na nakatutok sa atin, nasa Facebook, nasa YouTube, ayan, happy viewing po sa inyo. Okay, thank you sa pagsabi ng no-audio, Ma'am Carclea. I really appreciate ang iyong pagtawag. Kasi hindi ko malalaman Pag nag-live stream kasi ako Ka-Coffee, ewan ko, yung mga suki sa atin, yung madalas nakatutok sa atin, tinatapos ko muna yung topic and then later on I give commentary. So habang nagdi-discuss ako ng topic, usually 8 minutes yan. Naka-oras 8 minutes yan. Hindi ako nagbabasa ng comment kasi nadi-distract ako sa comment. Ayun pala. Dapat pala magbabasa na ako kasi as early on, di ba? Nalaman ko na wala akong audio. Pero anyway, thank you Ka-Coffee. At least may natutunan na naman ako ngayon. Every day is a learning experience di ba? Thank you. Ka-Coffee, malabo pa sa sabaw ng pusit maging presidente yang si Lucifer Sara dahil no election 2028. Mukhang mahihirapan siya. Ka-Coffee dahil, di ba, lumabas itong pangalan ni Tulfo Naungusan siya dyan Any plans, Ka-Coffee, para mag-artista? Curious lang. Lolo Buds. Wala naman nag-offer. Tsaka hindi tayo pag-artista, Ka-Coffee. Wala tayong tsura, Usually, kinukuha nila mga may talent. May mga talent at may mga tsura. Ang tagal mong walang audio, Ka-Coffee, sabi ni Baby Ruth. Ay, sorry talaga, Ka-Coffee. Pasensya na. Siguro mga 10 minutes akong walang audio, Anyway, ika-cut ko naman ito later, at re-upload ko na lang. Thank you sa concern ninyo, Happy viewing, watching from Ibaraki, dyan po sa Japan, kay Ma'am Renalyn Bambasi. Shoutout po sa inyo. Yung mga Ka-Coffee natin na nakikinig dyan sa Facebook, Happy viewing po sa inyong lahat, Ka-Coffee. Ayan. Kay Ma'am Yolanda Yamada, nasa Facebook. Thank you po, naka-tune in sa atin. Kay Den Eugenio, nasa Toronto. Kay Lindhart, hello, good evening, Ka-Coffee. Greetings from Australia. Happy viewing po sa inyo. At ganoon din kay Ma'am Erlinda Reyes. Thank you ulit, Ka-Coffee, sa pag-ulit. Ayan. Pasensya na rin kayo, Ka-Coffee, Ayan. Hi, may audio na, sabi ni Tatang Marzan. Sorry, may mga umalis tuloy. May mga umalis. Wala tayong audio. Thank you, Ma'am Carclea. I really appreciate, Ma'am, calling me, to inform me na walang audio. Thank you. Anyway, sige. Yung mga hindi pa nakapag-attendance dyan, attendance check tayo dyan. Sige, like lang Ka-Coffee ng video na yan. Like, 736 viewers tayo ngayon Medyo marami-raming abot yan ng 1,000. I-like nyo lang Ka-Coffee Hello po sa lahat. Huwag kalimutan mag-like. Next naman si DJ Byron. Si DJ Byron, gwapo Ka-Coffee. Nakita ko kanina sa live stream ni Ma'am Carclea. Gwapings si Sir DJ Byron. At hey sir, thank you sa pagpasok kanina rin. At ngayon,
Lagi nakatutok sa atin. Thank you po ha. Wag nang iboto, dapat i-boycott yan si Sara. Pro-China yan, sabi ni Innocent Butterfly. Actually, magiging talaga yan, magiging factor yan. Yung kanyang pagsuporta sa China, mahahalungkat at mahahalungkat yan. Kahit humupa pa itong issue na ito pagsapit ng 2028, mahahalungkat at mahahalungkat yan. Emil Bautista, sabay-sabay naman ang live. Ganun ba, ka-coffee? Actually, yan ang yan ang problema, ka-coffee. Sa dami kasing, halimbawa, marami kang sinusuporta na BBM vloggers, no? Usually, nagkakasabay-sabay ng live stream yan Ma'am Carclay, ayan, good morning ka-coffee, ka-loyal, ka-MSMA, Byron Toques, at sa lahat ng mga beautiful and handsome viewers dito. FYI sa lahat, not only is ka-coffee intelligent, ang bait din niya. Wow, thank you, Ma'am Carclay. Thank you rin, ma'am. Grabe yung effort mo, ma'am. Kanina, di ba, makita ko kay Ma'am Carclay. Si ma'am naman, hindi sinabi sa akin, pangit ang audio ko. Kasi, supposedly, dalawa, mama, para kay actually personal to, para kay Ma'am Carclay, supposedly, dalawang phone yung i-connect ko, yung isa monitoring lang. Siguro, I'm not sure lang, no, siguro, yung nasasagap na audio kanina, yung sa headset, hindi pala nasasagap yung sa microphone ko kanina. Pasensya ka na, Ma'am Carclay, hindi tuloy masyadong maayos yung audio kanina sa live stream, no, ni Ma'am Carclay. Anyway, in the coming days, ka-coffee, yan, maulit-ulit natin yan. Thank you, Ma'am Carclay, ha. Grabe si Ma'am Carclay mag-effort. Ka-coffee, yan, marami tayo nakikinig ngayon, 755 pa. Yeah, si Ma'am Carclay, solid ang suporta sa ating administrasyon. At sobrang effort niya, ka-coffee. Gumagawa ng mga PowerPoint para i-discuss yung mga issues. Pasyalan niyo po yung channel, ka-coffee, ni Ma'am Carclay. Yan, search niyo lang po, Carclay. Yan, ipipin ko ha. Halimbawa yan. Search niyo lang sa YouTube, Carclay. Yan. Suportahan din natin, ka-coffee. Actually, ang dami sumusuporta sa administrasyon na ito. At parang deserve din, ka-coffee, ng mga sumusuporta na magtulungan, no? Na magtulungan, magsama-samang umangat, di ba? Ganon din si DJ Byron, isa din to si DJ Byron, grabe din yung suporta. Support all the way as always, bro. Thank you. Kay Rachel Aquino watching from Cabuyao, Laguna, hello po sa inyo, ka-coffee. Nakikinig po sa atin. Watching from Frondo, Balot-Tondo. Carolina de la Cruz. Kay Mio, happy viewing po sa inyo, Mio. Thank you. Please vote for me as president, sabi ni Lolo Bud. So, takbo ka lang. Sige lang, nawala daw ang sound. O yan, yung mga nagko-comment na nawala ang sound, siguro late lang yung comment, no? Supposedly kanina pa yan. Ngayon, okay naman yung audio natin, di ba? Ka-coffee. Sige, kuha na ng kape, ka-coffee. Let's move on sa ating next topic.